Ito po yung aking katanungan. Sa Biblia po ba ang sign of the cross? At, at kailan po dapat gamitin? Mo kapatid, huwag kang magagalit. Wala sa Biblia yung sign of the cross. Kapatid na Al, nanonood ka ba sa nanay mo o kaya kahit kanino pag nagluluto? Nakakita ka ba o marunong ka ba magluto? Marunong po. Pag nagigisa ka, ano una mong iginigisa? Bawa, nagigisa ka sa kawali, no? Ano una mong nilalagay sa mantika? Mantika po, bawang, sibuyas. Yun. Mantika, bawang, sibuyas. Pag nagigisa, marunong siya talaga magluto. Pahanap nga natin yung sibuyas at saka bawang sa computer. Opo, ito po ang mabilis na resulta po ng paghahanap po ng computer. Unahin po natin ang sibuyas. Sabi po dito, searching for sibuyas. In Bible version, ang dating Biblia, mula po Genesis hanggang Apokalipsis. Result, one word or phrase found. Ba, may sibuyas pala sa Biblia. Basahin nga natin yung talata, Brad Mel. Ito po ay nasa bilang 11:5 po ang sabi, ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Kumpleto pala yan, oh. Pwede na magisa, wala lang kamatis. Sibuyas, bawang, pipino, puwero. Nasa Biblia. Wala sa Biblia yung sign of the cross. Buti pa pala yung sibuyas nasa Biblia at bawang nasa Biblia. Pero yung sign of the cross, wala. Alam mo ba kung ano ang sabi ng Katoliko tungkol sa sign of the cross? Basahin natin ang libro ng Katoliko, Discourses on the Apostles' Creed. Kapatid na Daniel, yung underlined portion ang basahin natin. Sabi po dito sa page 17, and Saint Teresa states that Satan had no power over the cross, nor over any object over which the sign of the cross has been traced. It is the Christian's strongest and most powerful weapon against Satan. Galing daw kay Santa Teresa. Nako, hindi naman apostol yung Teresa na yun. Si Santa Teresa raw ang nagsabi na wala raw kapangyarihan si Satanas sa sign of the cross. Ito raw ang pinakamalakas, the strongest and most powerful weapon against Satan, yung sign of the cross. Paano yan? Wala sa Biblia yan. Sa Biblia, merong cross o yung krus. Yung krus na nasa Biblia, yun yung pinagpatayan kay Kristo na patayan ng Imperyo Romano, kapatid. Alam mo, sa bawat bansa, sa bawat kaharian, merong punishment na tinatawag capital punishment. Pagka capital punishment, pagka isang bansa merong death penalty, meron silang iba-ibang paraan ng pagpatay. Sa Pilipinas, nung araw, silya elektrika. Doon naman sa Amerika, gas chamber. Ilalagay ka doon sa isang chamber na balagyan ka ng gas na nakakalason, patay ka. Ngayon, sa Roman Empire naman, ang nakalagay dito sa istorya, ganito. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, itong istoryang ito. Opo, ito po ay the Roman historian Tacitus wrote concerning the great fire of Rome in Book 15, chapter 44 of his Annals. Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Ibinapako sa krus ang mga
nahahatulan ng Roman Empire. Yan ang paraan ng pagpatay sa Roman Empire. Kaya nung ipako si Kristo sa krus, hindi lang naman siya. Meron pang dalawang kriminal na ipinako sa kanan at kaliwa niya. Hindi naman siya mag-isa lang eh. Dahil yung ginamit na krus na yon, krus ng Roman Empire yon, 3 silang paparusahan, 3 krus ang kanilang pinagpakuan dun sa 3, si Kristo, saka yung 2 mga tulisan. Basahin natin ang 15 at 27 ng Marcos. At ipinako sa krus na kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kaniyang kanan at isa sa kaniyang kaliwa. 3 krus yan. Kaninong krus? Krus ng Roman Empire. Paano ngayon sasabihin na yan ang sign of the cross, ang pinaka mabisang panlaban kay Satanas? Kay Satanas pala yung krus na yan. Dahil ang Roman Empire ay isang imperyong hindi sa Diyos. Kaya para sabihin mo na yan ang pinakamabisang panlaban kay Satanas, yung krus, mali yung sign of the cross, mali yun. Unang-una, kung panlaban pala kay Satanas yan, sabi nga sa sa yung katisismo, doon sa katisismo Tagalog, sabi, ang tanda ng Santa Cruz, ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Yung palang tanda raw ng Santa Cruz ang pang-adya sa kaaway, at pangunahin ng kaaway si Satanas. Tanong, kung pang-adya yan sa kaaway, at yan ang the most strongest and the most powerful weapon against Satan, sabi ni Santa Teresa raw, bakit pagka nakaharap ka sa retrato ni Birhen Maria, nagkukuros ka? Para pala pang-adya sa kaawayan. Magulong aral yan, mga kapatid. Huwag kayong maloko dyan. Hindi totoong yan sa Diyos yung sign of the cross. Yang krus, yang ideya niyan, nanggaling yan sa Roman Empire. Yan ang kanilang ipinampapatay sa mga kriminal. Ipinapako sa krus ang kriminal. Kaya nga ang Panginoon Kristo, nung mamatay na, inalis ni Jose ng Arimatea, inalis niya sa krus. Hindi siya pumayag na yung si Kristo na kanyang Panginoon ay lagi na lang nakapako dun sa krus. Inalis niya. Basahin natin yung Juan 19:38, kapatid na Daniel. At pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga Arimatea, palibhasay alagad ni Jesus, bagamat lihim dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay namanhik kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus, at ipinahintulot ni Pilato sa kanya. Naparoon nga siya at inalis ang kaniyang bangkay. Yun, inalis niya sa krus. Naunawaan mo, kapatid na Al? Opo. Salamat sa Diyos kung naunawaan mo.